Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, pinya na si Aimee. Nako, Vice President Sara ayaw tigilan ng mga aso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin ito mga karibin natin, no, sa Dole. Nako. Ito po. Dole naglaan ng 2.57 billion na assistance sa mga manggagawa. Nako. Yan, mula po ito sa Bulgar mga kababayan, naglaan ang Department of Labor and Employment ng 2.57 billion na tulong sa mga manggagawa sa buong bansa sa ilalim ng Integrated Livelihood and Emergency Employment Program ng ahensya. Ginawa ng Dole ang anunsyo noong yan mga kababayan, noong Webes, no? May 1 sa Labor Day po ito, no? Announcement pa lang yan mga kababayan, hindi pa naman pinapatupad, no? Pero naglaan po sila ng 2.57 billion. Pero ang tanong dito mga kababayan, no? Kasi panahon po ngayon ng eleksyon eh. Wala bang makikialam ng mga politiko diyan? Diba? Baka kasi pakialaman ng mga politiko itong pamimigay ng assistance ng Dole. Aba, ibang usapan na po 'yun. Ha? O kayong tayong mga manggagawa, no? Kung sakasakali mang bigyan tayo ng assistance, no? Ng Dole, i-report po ninyo kung yung mga politiko ay nandyan sa pamimigay nito at nakikialam, ha? O, sabi nga po ni DSWD Secretary Gatchalian ay isumbong. Wag mag-atubiling isumbong yan mga kababayan. O isumbong nyo po kapag nakialam po yung mga politiko dito po sa pamimigay ng assistance ng Dole. Alright. So ito mga karibin natin, pasadahan po natin itong balitang ito. Ito po yung sinasabi nating pinya na po si Senator Aimee Marcos at hindi na po mangga. Ito po ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Aimee ay hindi mangga. Si Senator Aimee ay pinya. Pinya ka matapang, pinya ka masipag, pinya ka matalino, pinya ka kakampi ko. Nako. Mukhang ano to joke ba ito? Anyway, mga kababayan, no, pinya na daw si Aimee at hindi na mangga. Pero maging ganun pa man mga karibin natin, let us all stick to the plan. Kung sila may plano rin tayo, di ba? O, ano bang plano natin? Ano? Baka kasi mabudol naman tayo, di ba? Alalahanin nyo po, si Senator Aimee Marcos po ang nag-introduce, di ba, kay Vice President Sara Duterte sa kapatid niyang presidente natin ngayon. Siguro ko okay lang din naman, no, nagamitin ni Vice President Sara Duterte si Senator Aimee Marcos ngayong panahong ito, mga kababayan, sapagkat kung baga yung pagkuha niya, ito ano ko lang to, opinion ko po ito mga kababayan, personal opinion. Kung yung pagkuha niya dito kay Senator Aimee Marcos sa pag-endorse niya dito, malaking bagay po ito, no, doon sa alyansa. Bakit? Mga kababayan, para kasing sinisira ni Vice President Sara Duterte yung alyansa sa pagkuha isa-isa ng mga miyembro nito, di ba? Si Camille Villar, ano na rin lumabas na rin yata sa alyansa, di ba? Diyan po sa pagkuha ni Vice President Sara Duterte or pagdikit, di ba? Paggamit, kasi gamitan lang ito ngayon itong eleksyon na ito. I don't think that Vice President Sara Duterte is totally, no, with Senator Aimee Marcos. Maybe Vice President Sara Duterte is just only using, di ba, Senator Aimee Marcos para, kumbaga sa labanan pa masaywar, di ba, itong kampo ni PBBM na alyansa, di ba?
Pero pinya na po ha. Pinya na po ang tawag ngayon kay Senator Amy Marcos. Hindi na po mangga. Okay, akala ko kasi pinya dahil maraming mata. Hindi pala. Pinya ka matapang, pinya ka masipag, pinya ka matalino. Ha? At saka pinya ka kakampi. Daw ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos. Yan mga kababayan, no? O, pinya ka na. Hindi na pala si Senator Amy Marcos, mga ka-review natin, okay? O, ito. Pasadahan din po natin itong mga aso na. Sinasabi natin sa thumbnail natin, BP Sara ayaw tigilan ng mga aso. Ito po yun, mga kababayan. Sabi po dito ni David Suarez, no? Ang tunay na issue ay ang confidential funds na ginastos ni Vice President Sara Duterte sa loob ng lamang ng 11 araw. At kung bakit ang mga recipient ay may pangalan na tila katang-isip, gaya ni Mary Jane Piatos, Jay Camote, Joe Muchoa, no? At kung sino-sino pang mukhang gawang pangalan lang. Ito ang dapat niyang ipaliwanag, hindi ang pagbibintang sa iba. Nako, you know what? Kasi ako, hindi naman ako kongresista, hindi ako politiko, mga kabayan. Hindi rin ako nagsilbi sa gobyerno, no? Pero ito lang. Ako kasi naiintindihan kong tinatawag na confidential, no? Ito kasing hinayutak na itong si David Suarez, mga kabayan, hanggang ngayon hindi pa rin naiintindihan ang ibig sabihin ng confidential. Sa simpleng lang, pag impression mo pa lang sa confidential, hindi mo pwedeng, parang sekreto yan, di ba? Hindi mo pwedeng ilabas yan. Oh. Kaya, Suarez, tigilan mo na yung confidential fund kasi nagmumukha ka ng bobo. Diba? Nagmumukha ka ng tanga. Sa totoo lang, mukha lang naman, mga kababayan, di ba? Hanggang ngayon kasi hindi makamove on dito sa sige nga, imbestigahan nyo nga yung confidential fund ng ating President Bongbong Marcos Jr. Kung wala kang makitang mga code names or mga sinasabi mong katang-isip na mga pangalan. Sige nga, kung wala kang makita doon, sabihin mong mali at may kasalanan talaga si Vice President Sara Duterte. Pero, pag nakakita ka po ng mga code names, no, sa confidential fund ng ibang mga ahensya or ibang mga politiko, di ba? Para hindi ka naman mamukhang tanga. Mag-imbestiga ka rin sa iba. Wag puro BP Sara ang tinitira mo, oy. Matatapos na yung mga termino ninyo hanggang ngayon. Di ka pa makapag-move on sa confidential fund. Kung si Risa Hontiveros ko nakapag-move on na sa Pogo, di ba? Paminsan-minsan na lang magsalita sa Pogo. Pero tingin na yutak na itong si Jay Suarez, mga kababayan, talagang inaaraw-araw yung confidential fund. Nagbumukha na tuloy silang tanga, mga kababayan, di ba? Ito pa, isa pa, mga ka-review natin na tagatahol rin ng Kamara. Si Aurelio Gonzales Jr., House Senior Deputy Speaker, no? Sabi niya naman po, alam naman nating ramdam ang naninira. Sabi niya, alam naman nating madami ang naninira kay Speaker sa nagkakalat na fake news sa social media. Pero tahimik lang siyang nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi siya basta bumibitiyo at sa responsibilidad at hindi basta bumibigay sa hamon. Bigyan natin ng opinion to, mga kababayan. Talagang hindi na yan magsasalita si Speaker. Paminsan-minsan lang magsalita, di ba? Bakit? Marami na kayo Marami na kayong tagapagtanggol niya. Bakit pa siya magsasalita? No? Dahil sa inyo, kaya tahimik si Speaker Martin Romualdez, di ba? Dahil sa inyo, ng mga aso, ng mga tagatahol, kaya wala nang ginagawang pagtahol. Ang question, how much ang every tahol, mga kababayan? Di ba? Wag nyo kaming daanin sa ganyang, tahimik na po siya. Tahimik talaga siya kasi kayo ang madadaldal. Marami kayo di ba? Marami kayo.
sasabat pa ba yan? Ang dami nyo nang tumitira kay Vice President Sara Duterte. Halos araw-araw nyo nang tinitira yung tao. Magsasalita pa kaya ang Speaker Martin? Nakakahiya naman kung pati siya magsalita pa, di ba? Sa sobrang dami nyo na mga congressman, na mga House of Representatives, di ba? Magsasalita pa yan? Hindi na. Magbabakasyon na, mag-ano lang yan. Relax na lang yan, relax na lang yan, mga kababayan. Hindi na po yan magsasalita. Ewan ko ba, bakit nagsasalita pa? Di ba? Huwag na magsalita yan. Dami nyo nang magsasalita eh. Yung mga tagapagtang. Ang tawag sa inyo, itong mga inayutak na to, hindi dapat aso eh. Tagapagtahol, di ba? Tagapagtahol, hindi tagapagtanggol. Tagapagtahol ni Speaker Martin Romualdez. Di ba? O yan na lang siguro. Tawagin na lang natin si Claire Castro, yung mga tagatahol, di ba? Nila PBBM at si Speaker. Tawagin na lang po sa natin silang hindi tagapagtanggol, tagapagtahol sila lahat. Di ba? Ito, last po natin pag-uusapan naman. Ito, active na naman. Nabuhay po ang dugo ni, sino ba ito? Hindi pwede makalimutan natin to, si Castro, no? PCO Yusek Castro, mga kababayan, nabuhay ang dugo. Sabi po, Palace on Duterte camp challenging ICC jurisdiction. Sabi niya po, let them be. Di ba? Let them be. Nabuhayan na naman si Castro, nabuhayan mga kababayan kasi napag-uusapan na naman po ang Duterte. Nako po. Sana, sabi po na nag-comment dito, sana po tigilan muna ang mga Duterte, Castro, no? Pero I think hindi po ito titigil mga kababayan si Castro kasi diyan po siya binabayaran eh. Diba? Ang pagsasalita ni Castro, diyan po siya binabayaran. Kaya nga spokesperson, tagapagsalita, PCO, no? Presidential Communication Officer. Communication. Ibig sabihin, kailangan niya magsakita, mga kababayan. Whether you like it or not, yan talaga si Castro, mga karibin natin, na nabubuhayan ng dugo pag si Duterte na po ang pinag-uusapan. Well, anyway, eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Ang title po nito, mula po sa Pinas News Insider. Sabi po dito, nasampulan si Atty. Claire, Senado gumalaw, Cheese Topacio, BP Sara Palacio sobrang napahiya. Eto, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sumampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong Ngagva. Matapos ang kaliwat ka ng kontrobersyal na mga isyong binabato sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte. At kahit tila halos taplakan pa ito ng lupa ng mga kumakalaban sa kanya, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At kahit na lumabas ang balita kamakailan lamang na di umano'y sa pilitang pag-aresto para isuko sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Duterte, ay nanatili pa rin at mas lalo pang lumakas higit lalo ang tiwala, suporta at mas lalo pa itong minahal ng taong bayan. Kabago-bago mo pa lang sa Malacanang, kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos tila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Atty. Claire Castro ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Cheese Escudero na tila sinupla sa harap ng media at pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Atty. Claire Castro. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito.
tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawan di umano ng intriga at siraan ang mga Duterte. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag, and I quote, siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Unquote. Hindi na So yan mga kababayan, ang lumalabas dito mga kababayan, si si PCOU si Claire Castro, mga kababayan, ay bida-bida. Diba? Pinangungunahan ang Senado, pinangungunahan ang Pangulo, 'di ba? Ito yung tawag diyan, bida-bida po ang sekretaryeng ito, 'di ba? Sa bagay, yun din naman ang tawag ng ng ating mga kababayan sa kanya, no? Bida-bida. Ganun talaga siguro mga kababayan, pag sanay na sanay ka na birahin ng mga Duterte, stay ka lang. Hindi lang pala Duterte ang binira nito Pati si PBBM ay binira rin nito. Hindi ko nga alam mga kababayan kung bakit hinire ito. Hinire po nila si Castro, gayong isa rin po si Castro sa nag-criticize kay PBBM nung mga panahong iyon, di ba? Pero mas matindi ang galit ni Castro, no? Kay former President Duterte, kaya siguro okay, you're qualified na maging PCO. Huwag ka lang magbida-bida, no? Pero yun ang lumalabas ngayon Bida-bida po itong si Yussi Claire Castro. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa